Sa isang tahimik at masikip na barangay sa Maynila, nakatira si Elia, isang dalagang simple at masipag. Araw-araw, maaga siyang gumigising para maghanda ng almusal at maglinis ng maliit nilang inuupahang kwarto. Kahit mahirap, masaya si Elia sa kanyang buhay. Alam niyang kailangan niyang magtrabaho at magtipid upang matulungan ang kanyang pamilya at sarili. Bukas ang araw at marahang sumikat ang sikat ng araw sa mga kalye ng kanilang barangay. Puno ng ingay at buhay ang paligid, ang mga tindahan ay unti-unting nagbubukas, ang mga bata ay naglalaro sa gilid ng kalsada, at ang amoy ng pagkain mula sa mga kalapit na karinderya ay dumarating sa kanyang maliit na bintana. Habang naghahanda ng kanyang simpleng almusal, napansin niya ang isang pulubi na nakaupo sa kanto ng kanilang bahay. Maliit ang katawan nito, may pilat sa mukha at mukhang gutom. Hindi nag-atubili si Elia. Kinuha niya ang isang plato ng ulam na kanyang inihanda, simpleng sinigang na baboy, at dinala sa pulubi. "Heto o, kain ka. Huwag kang mahiya," sabi ni Elia nang may ngiti. Umiti rin ang pulubi nang makita ang pagkain. Walang salita, nagpasalamat siya sa kanyang simpleng paraan, tumango at nagsimulang kumain. Sa mga sandaling iyon, walang sinuman sa paligid ang nakakaalam kung gaano kabigat ang pinagdaraanan ng pulubi. Marahil ay nawalan siya ng pamilya, o baka naman siya ay nag-iisa sa mundo. Ngunit sa simpleng kilos ng kabutihan ni Elia, naramdaman niya ang init at pag-asa. Pagkatapos kumain, tumayo ang pulubi. "Salamat po, miss. Hindi ko malilimutan ito," sabi niya. At sa kabila ng simpleng salita, ramdam ni Elia ang taos-pusong pasasalamat. Bumalik si Elia sa kanyang maliit na kwarto at nagpatuloy sa kanyang pang-araw-araw na gawain. Malinis niya ang sahig, inayos ang kanyang kama, at naghanda ng baon para sa kanyang trabaho. Ngunit sa kalooban niya, hindi niya maiwasang isipin ang pulubi. "Sana maging maayos ang buhay mo," bulong niya sa sarili. Sa parehong oras, naglalakad ang pulubi sa kalye. Kahit gutom at pagod, may liwanag sa kanyang puso dahil sa kabutihang ipinakita sa kanya ni Elia. Hindi niya alam na ang simpleng plato ng ulam ay magbabago sa kanyang buhay sa hindi inaasahang paraan. Lumipas ang ilang araw at ang karaniwang buhay ni Elia ay patuloy. Pumapasok siya sa kanyang maliit na trabaho bilang tindera sa isang karinderya sa gilid ng kalsada. Nakikilala niya ang mga suki, nakikipagkwentuhan sa mga kapitbahay, at tinutulungan ang mga nangangailangan kung kaya niya. Ang kanyang kabutihan ay natural na bahagi ng kanyang pagkatao. Isang araw, habang nag-aayos ng mga gulay sa tindahan, may narinig siyang malakas na alingaw-ngaw sa kalsada. "Tulungan niyo po. May nahulog na bata sa kanal," sigaw ng isang babae. Agad na tumakbo si Elia, iniwan ang kanyang ginagawa. Doon niya nakita ang isang batang lalaki na nakadapa sa gilid ng kanal, basa ang damit at nanginginig. Walang nag-aalaga sa kanya sa sandaling iyon. Hindi nag-atubiling kumilos si Elia. Hinawakan niya ang bata, dahan-dahang tinaas at pinunasan ang basang damit nito. "Huwag kang matakot, tutulungan kita," sabi niya habang binubuhat ang bata. Dinala niya ito sa malapit na karinderya at pinainitan ng mainit na tubig. Habang ginagawa ito, napansin ng mga tao ang kabutihan ni Elia. "Ang bait naman ng dalaga," bulong ng isang tindera sa kabilang stall. Ngunit para kay Elia, ito ay normal lamang. Para sa kanya, ang pagtulong sa nangangailangan ay hindi isang bagay na ikinikabahala, ito ay bahagi ng kanyang pagkatao. Matapos maayos ang bata at maibalik sa kanyang pamilya, umuwi si Elia sa kanilang maliit na kwarto. Pagod, ngunit masaya. Pakiramdam niya, kahit simpleng kilos lamang, may naiambag siyang kabutihan sa mundo. Ngunit hindi niya alam, sa kabilang bahagi ng lungsod, may isang tao na nakakakita sa lahat ng kanyang ginagawa, isang pulubi na minsang tinulungan niya. Ang pulubi, na nakaupo sa isang bangketa sa malapit na parke, ay may ibang anyo kapag tiningnan sa liwanag ng araw. Nakita niya ang kabutihan ni Elia, hindi lamang sa kanya, kundi sa bawat tao sa paligid niya. Sa kanyang puso, may planong nabuo, isang paraan upang balikan ang kabutihan at magpasalamat sa isang hindi inaasahang pagkakataon. Ang araw ay nagtatapos sa pagdampi ng malamlam na liwanag ng hapon sa mga bubong ng barangay. Si Elia, nakaupo sa bintana ng kanyang kwarto, nag-iisip tungkol sa kanyang buhay. "Kung kaya kong tumulong sa kahit maliit na paraan, baka may magandang mangyari rin sa akin balang araw," bulong niya sa sarili.
Hindi niya alam, ang simpleng pagtulong niya sa pulubi ay magiging simula ng isang napakagandang kwento. Isang kwento ng kabutihan, pasasalamat, at pagkakataon na magbabago sa kanyang buhay. Isang pagkakataon na darating sa kanya sa pinaka-hindi inaasahang paraan. Pagkalipas ng ilang linggo mula nang tulungan ni Elia ang pulubi, patuloy ang kanyang simpleng buhay sa barangay. Araw-araw siyang gumigising ng maaga, naghahanda ng almusal, at naglilinis ng maliit nilang inuupahang kwarto. Trabaho niya ang magbenta ng pagkain sa karinderya, at kahit pagod, hindi siya nawawalan ng ngiti sa mukha. Isang araw, habang nag-aayos ng mga gulay sa karinderya, napansin niya ang isang kakaibang lalaki na nakatayo sa harap ng tindahan. Mukha itong mayaman, nakaayos ang damit, malinis ang sapatos, at may hawak na malaking briefcase. Ngunit ang pinakakahanga-hanga sa kanya ay ang matalas ngunit mahinahong tingin nito. Parang nakikita nito ang bawat detalye sa paligid. Lumapit ang lalaki sa counter at ngumiti. "Magandang araw, miss. Maari ko bang makausap ka sandali?" tanong niya. Celia, medyo nagulat, ngunit ngumiti rin at tumugon, "Sige po, ano po ang maitutulong ko?" Ngunit bago pa man magpatuloy ang kanilang usapan, may isang matandang babae na pumasok sa karinderya at bumati sa lalaki. "Ah, ikaw pala yan. Ang dami mo na talagang narating," bati ng matanda. Si Elia, kahit na interesado sa lalaki, ay nanatiling tahimik at nag-aasikaso sa kanyang mga customers. Lumipas ang ilang minuto at lumabas na ang lalaki ng karinderya. Ngunit hindi niya agad iniwan ang lugar, tila may iniisip siya. Ilang araw ang lumipas at biglang may dumating na sulat sa inuupahang kwarto ni Elia. Isang formal na sobre, walang nakasulat sa labas kundi ang kanyang pangalan. Pagbukas niya, nakita niya ang isang liham na may mahigpit ngunit magalang na tono. "Mahal kong Lia. Ako ay isang negosyante na nagmamasid sa iyong kabutihan at sipag. Nais kitang anyayahan na magtrabaho sa aking kumpanya. Naniniwala akong may potensyal ka at nais kitang tulungan na maabot ang mas mataas na antas ng iyong buhay." Lubos na gumagalang ang lalaki sa karinderya. Si Elia, nagulat at hindi makapaniwala. Sino ang lalaki? Paano niya nalaman ang tungkol sa kanya? Ngunit sa kabila ng pagdududa, may kakaibang tiwala sa kanyang puso. Marahil ito ang pagkakataon na matulungan ang kanyang pamilya at mapabuti ang kanyang buhay. Kinabukasan, nagdesisyon si Elia na puntahan ang address na nakasaad sa liham. Habang naglalakad sa masikip na kalye patungo sa opisina ng lalaki, naramdaman niya ang halo-halong kaba at excitement. Hindi niya alam kung ano ang naghihintay sa kanya, ngunit handa siyang subukan ang pagkakataon. Pagdating niya sa malaking gusali, sinalubong siya ng receptionist na may ngiti. "Miss Lia, hinihintay po kayo ng si. Paki-follow lang po sa elevator," sabi ng receptionist. Habang umaakyat ang elevator, naiisip ni Elia ang lahat ng nangyari, mula sa simpleng pagkain na ibinigay niya sa pulubi, hanggang sa pagtulong niya sa bata sa kanal, at sa mga araw na pinaghirapan niya ang kanyang trabaho. Hindi niya inaasahan na ang mga simpleng kabutihan ay magbubunga ng ganitong pagkakataon. Paglabas niya sa elevator, sinalubong siya ng lalaki. Umiti ito at iniabot ang kamay. "Lia, natutuwa akong makilala ka. Ako si Amy Santos," sabi ng lalaki, may mahinahong tinig ngunit puno ng kumpiyansa. Si Elia, medyo kinakabahan, ay tumango at nakipagkamay. "Amy Santos, hindi ko po alam kung bakit ninyo ako tinawag," sagot ni Lia, na maihalong hiya at curiosity. Ngumiti si Amy Santos. "Lia, nakita ko kung paano ka tumulong sa isang pulubi at sa ibang tao sa iyong barangay. Napansin ko ang iyong kabutihan, sipag at dedikasyon. Ito ang dahilan kung bakit gusto kitang tulungan. Nais kitang bigyan ng trabaho sa aking kumpanya, hindi lamang bilang empleyado kundi bilang isang tao na may potensyal na lumago." Hindi makapaniwala si Lia. Ang pulubi na minsan niyang tinulungan, ang tao pala sa likod ng kumpanya. Sa unang sandali, nagduda siya, ngunit naramdaman niya ang kabutihan ng intensyon ng lalaki. Sa unang linggo sa kumpanya, maraming bagong karanasan ang dumating kay Lia. Natutunan niya ang mga simpleng gawain sa opisina, nakilala ang iba pang empleyado, at unti-unting naging bahagi ng mas malaking pamilya. Ngunit sa kabila ng bagong buhay, hindi niya nakakalimutan ang kanyang mga simpleng pinanggalingan. Patuloy siyang tumutulong sa mga nangangailangan sa kanyang barangay tuwing may pagkakataon.
Isang hapon, habang naglalakad siya sa opisina, naalala niya ang pulubi na minsang tinulungan niya. Kung hindi ko siya tinulungan noon, hindi ako narito ngayon, bulong niya sa sarili. Napangiti siya sa ideya na ang kabutihan, kahit maliit, ay may kapangyarihang magbago ng buhay. Sa mga susunod na araw, unti-unti niyang naramdaman ang respeto at tiwala ng mga kasamahan sa opisina. Nakita nila ang kanyang sincerity, kasipagan at kabutihan. Kahit simple ang kanyang panlabas na anyo, kumikinang ang kanyang puso sa mga gawa. Hindi rin nakalimutan ni Ilea ang kanyang pamilya at barangay. Sa bawat pagkakataon, nagbibigay siya ng tulong sa mga nangangailangan, nagbibigay ng pagkain sa mahihirap, at nagsisilbing inspirasyon sa mga bata at kabataan sa kanilang komunidad. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, may isang sikreto si A. Santos na unti-unting mabubunyag. Hindi lamang simpleng kabutihan ang nagdala kay Lea sa kanyang kumpanya. May plano si A. Santos na ipakita kay Lea ang tunay na halaga ng kanyang kabutihan, isang sorpresa na magpapabago sa kanyang pananaw sa buhay at magpapakita na ang kabutihan ay talagang may kapalit, ngunit sa pinakamagandang paraan. Lumipas ang mga buwan at si Ilya ay unti-unting naging paborito ng kumpanya. Nakita ng lahat ang kanyang dedikasyon at sincerity. Ngunit sa kabila ng kanyang bagong buhay, hindi niya kailanman nakalimutan ang simpleng pulubi na minsang kanyang tinulungan. Ang mga alaala ng kanyang simpleng kabutihan ay laging nagbabalik sa kanyang isipan, nagpapaalala na ang bawat maliit na kilos ay may malaking epekto sa mundo. Isang araw, habang nakaupo siya sa kanyang opisina, napatingin siya sa labas ng bintana at napaisip. Saan kaya siya ngayon? Tanong niya sa sarili. Hindi niya alam, ngunit ang pulubi, ang dati niyang tinulungan, ay laging nasa paligid, tahimik ngunit nakamasid, handang ipakita ang susunod na kabanata ng kanilang kwento. Pagkalipas ng ilang buwan sa kumpanya ni A. Santos, unti-unti nang nakasanayan ni Ilya ang bagong buhay. Ang dati niyang simpleng araw-araw sa barangay ay napalitan ng mas organisado at mas modernong routine sa opisina. Ngunit sa kabila ng pagbabago, nanatili siyang mapagpakumbaba at mabait sa lahat ng kanyang nakakasalamuha. Araw-araw, bumabangon siya ng maaga, ngunit hindi na siya nagmamadali sa simpleng gawain sa bahay. Sa halip, naghahanda siya para sa kanyang trabaho sa kumpanya, sinusuri ang kanyang mga files, at tinutulungan ang kanyang mga kasamahan kung kinakailangan. Ang bawat araw ay puno ng bagong kaalaman, bagong responsibilidad at bagong hamon. Isang araw, habang naglalakad sa pasilyo ng kumpanya, nakasalubong niya si A. Santos. Lea, gusto kitang imbitahan sa isang espesyal na proyekto, sabi nito. Si Lea, interesado ngunit kinakabahan, ay tumango. Sige po, anong proyekto po iyon? Ngumiti si Amy Santos. Ito ay isang community outreach program. Nais kong tulungan natin ang mga mahihirap na komunidad, lalo na ang mga batang katulad ng dati mong tinulungan. Naniniwala akong may kakayahan kang magbigay inspirasyon at magsilbing halimbawa sa kanila. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Ilya ang kalakhan ng responsibilidad. Hindi lamang ito tungkol sa trabaho sa opisina, ito ay tungkol sa pagtulong sa mas marami, sa pagbibigay pag-asa sa mga tao na nakakaranas ng kahirapan. Ngunit sa kabila ng kaba, naramdaman niya ang kasiyahan sa puso. Ito ang pagkakataon upang maipakita ang kabutihan na nasa kanya. Sinimulan nila ang proyekto sa isang barangay sa labas ng Maynila. Dumating sila sa umaga, dala ang mga supplies, pagkain, at educational materials para sa mga bata. Ang mga magulang ay nagulat sa kanilang pagdating, at ang mga bata ay natutuwa sa mga laruan at pagkain na dala nila. Lea, kasama ang ilang volunteers, ay nagsimula sa pagtuturo ng simpleng skills at pagbibigay ng pagkain sa mga bata. Habang ginagawa ito, naaalala niya ang sarili niyang karanasan bilang isang batang lumaki sa simpleng buhay. Naiintindihan niya ang pangangailangan ng bawat bata at magulang, kaya ibinuhos niya ang buong puso sa proyekto. Isa sa mga batang nakatanggap ng pagkain at tulong ay si Marco, isang 8 taong gulang na batang lalaki. Gutom at makulimlim ang hitsura niya, at kitang-kita ang pangungulila sa kanyang mga mata. Lumapit si Ilya sa kanya, dahan-dahang iniabot ang isang plato ng kanin at ulam. Kain ka, Marco. Huwag kang mahiya, sabi niya nang may ngiti. Ngunit sa pagkakataong iyon, may kakaibang reaksyon si Marco. Tumigil siya sa pagkain at tiningnan si Ilya ng matagal. Parang nakita ko po kayo noon sa barangay namin, sabi niya, ay halong pag-aalinlangan at pagkakakilala.
Nagulat si Leah ngunit ngumiti lamang. Maaaring, anak. Ang mahalaga ay kumain ka at maging masaya, sagot niya. Habang nagtatagal ang araw, unti-unting napansin ni Leah na ang simpleng proyekto ay nagdudulot ng malaking epekto. Ang mga magulang ay natututo kung paano mas mapapabuti ang buhay ng kanilang pamilya, ang mga bata ay natututo ng simpleng skills, at ang buong komunidad ay nagkakaroon ng pag-asa. Pagkatapos ng mahabang araw ng pagtuturo at pamamahagi ng tulong, naupo si Leah sa gilid ng plaza, pagod ngunit masaya. Nakita niya ang mga batang naglalaro, mga magulang na nakangiti, at ang mga volunteers na nakikipagtulungan. Sa pagkakataong iyon, naisip niya kung gaano kalakas ang epekto ng kabutihan. Isang simpleng tulong ay maaaring magdala ng malaking pagbabago sa buhay ng marami. Hindi rin nakalimutan ni Leah ang pulubi na minsang tinulungan niya. Sa bawat proyekto, palaging may paalala sa kanya na ang simpleng kabutihan ay maaaring bumalik sa kanya sa hindi inaasahang paraan. Ang mga alaala ng kanyang nakaraan ay nagsisilbing gabay sa kanyang mga desisyon, at ang bawat hakbang na ginagawa niya ngayon ay nakabatay sa kanyang puso at kabutihan. Isang araw, habang nagbabalik sa opisina, napansin ni Leah ang isang sobre sa kanyang desk. Walang nakasulat kundi ang kanyang pangalan. Pagbukas niya, nakita niya ang isang maliit na liham at ilang larawan. Ang liham ay mula kay M. Santos. Leah, nais kong ipakita sa iyo kung gaano kakahalaga sa aming kumpanya at sa komunidad. Ang mga larawan ay patunay ng kabutihan at dedikasyon na ipinapakita mo sa bawat proyekto. Ang bawat bata, bawat magulang ay nagpapasalamat sa iyo. Patuloy mong ipakita ang kabutihan mo sa mundo. M. Santos T. Hindi makapaniwala si Leah. Ang simpleng kilos na pasasalamat ay nagbigay sa kanya ng inspirasyon at lakas. Napagtanto niya na ang bawat maliit na aksyon, bawat simpleng tulong, ay may epekto na mas malaki kaysa sa inaasahan. Habang naglalakad pa uwi, iniisip ni Leah ang kanyang buhay bago siya nakilala ni M. Santos. Ang simpleng pagkilos ng kabutihan, pagbibigay ng ulam sa pulubi, pagtulong sa batang nahulog sa kanal, ay nagdala sa kanya sa puntong ito. Napagtanto niya na ang kabutihan, kapag ginawa ng tapat, ay laging bumabalik sa tao sa pinakamagandang paraan. Ngunit sa kabila ng lahat ng positibong pagbabago, may isang bagong hamon na naghihintay kay Leah. Hindi lamang ito tungkol sa pagtulong sa komunidad, may mga desisyon at sitwasyon na susubok sa kanyang katatagan, kabutihan at tapang. Ang kanyang kakayahang manatiling mabait at tapat sa kabila ng bagong buhay ay susi sa susunod na kabanata ng kanyang kwento. Ang gabi ay dahan-dahang sumapit, at si Leah ay nakaupo sa kanilang kwarto sa apartment na ibinigay ng kumpanya. Habang tinitingnan ang mga larawan ng mga batang natulungan, napangiti siya. Ito ang tunay na kahulugan ng buhay, bulong niya. Hindi lamang sa sarili, kundi sa pagtulong sa iba. Ang bawat maliit na kabutihan ay may malaking epekto. Sa kanyang puso, naramdaman niya ang kapayapaan. Alam niya na kahit maraming pagbabago sa buhay, ang kanyang kabutihan ay mananatiling gabay sa kanya. Ang simpleng pag-aalaga sa iba, pagtulong sa nangangailangan, at pagiging mabait sa lahat ay siyang magdadala sa kanya sa mas maraming pagkakataon at tagumpay. Lumipas ang ilang buwan mula nang simulan ni Leah ang proyekto sa komunidad. Ang kanyang buhay ay puno ng bagong karanasan at kaalaman. Ngunit sa kabila ng lahat ng positibong pagbabago, dumating ang isang hamon na hindi niya inaasahan. Isang araw, habang nagbabalik siya sa opisina, tinawag siya ng GC manager. Leah, may isang espesyal na meeting ka kay M. Santos, sabi ng manager. Agad na naramdaman ni Leah ang kaba. Ano kaya ang dahilan ng meeting? Pagdating niya sa opisina ni M. Santos, sinalubong siya ng malugod na ngiti. Leah, nais kong pag-usapan natin ang isang bagong proyekto, simula ng C. Ito ay mas malaki, mas komplikado, at mas mahalaga para sa kumpanya at sa komunidad. Ngunit bago tayo magsimula, nais kong malaman kung handa ka sa mga responsibilidad at hamon na ito. Tumango si Leah, bagaman may halong kaba. Handa po ako, Jing Santos, sagot niya ng may kumpiyansa. Ipinaliwanag ni A. Santos ang proyekto. Kailangan nilang magtatag ng isang bagong programa na magbibigay ng trabaho at edukasyon sa mga mahihirap na komunidad sa labas ng lungsod. Ngunit may problema, kakaunti lamang ang resources, at maraming komunidad ang nangangailangan ng tulong. Ang proyekto ay nangangailangan ng matinding dedikasyon at hindi ito madaling gawin.
Kailangan nating siguraduhin na makikinabang ang lahat at hindi masasayang ang resources, dagdag ni Amy Santos. Si Elia, habang nakikinig, ay nakaramdam ng pangamba. Paano niya mapapamahalaan ang lahat? Ngunit sa kabila ng kaba, naramdaman niya ang lakas mula sa kanyang karanasan. Naalala niya kung paano siya nagsimula, mula sa simpleng kabutihan, pagtulong sa isang pulubi, at sa batang natulungan niya sa kanal. Kung kaya niyang gawin iyon, kaya rin niyang harapin ang bagong hamon. Sinimulan nila ang proyekto sa pamamagitan ng pagbuo ng isang team. Pinili ni Leah ang mga empleyado na may puso at dedikasyon sa pagtulong sa komunidad. Pinag-aralan nila ang bawat komunidad, tinukoy ang mga pangangailangan, at gumawa ng plano kung paano makakatulong sa pinakamabisang paraan. Sa unang linggo ng proyekto, nakaranas sila ng maraming problema. Kulang ang budget, may mga barangay na hindi bukas sa kanilang tulong, at may mga bata at pamilya na nangangailangan ng higit sa kanilang kayang ibigay. Ngunit hindi sumuko si Leah. Ginamit niya ang kanyang karanasan, talino, at kabutihan upang maghanap ng solusyon. Isang halimbawa ay ang barangay ng isang maliit na bayan. Maraming pamilya ang walang sapat na pagkain at edukasyon ang mga bata. Pinangunahan ni Elia ang isang team upang mag-organize ng feeding program, mga libreng klase, at simpleng livelihood projects para sa mga magulang. Sa unang araw, maraming bata ang dumating, may halong kaba at excitement. Lumapit si Elia sa isang batang babae na tila natatakot. "Huwag kang matakot, nandito kami para tulungan ka," sabi niya habang ngumingiti. Unti-unti, ang batang babae ay nakipaglaro sa ibang bata, natututo, at nagkaroon ng ngiti sa mukha. Sa mga sandaling iyon, naalala ni Elia ang sarili niyang kabataan, ang pakiramdam ng takot, pangulila, at pangarap na may magmamalasakit sa kanya. Habang lumalalim ang proyekto, napansin ni Elia ang epekto ng kanilang mga ginagawa. Ang mga magulang ay natututo ng bagong skills, nagkakaroon ng dagdag na kita, at nakikita ang pag-asa sa kanilang buhay. Ang mga bata ay natututo at natutuwa sa bagong kaalaman at laro. Sa kabila ng mga hamon, naramdaman ni Elia ang kasiyahan sa puso. Ngunit hindi lahat ay madali. Isang araw, nakatanggap si Elia ng reklamo mula sa isang barangay official. "Hindi namin kailangan ang tulong ninyo. Mas makabubuti kung manatili kayo sa sarili ninyong lugar," sabi ng official. Napaisip si Elia. Paano niya maipapakita ang kabutihan ng kanilang proyekto sa mga taong may ganitong opinyon? Hindi nag-atubiling kumilos si Elia. Nakipag-usap siya sa official, ipinaliwanag ang layunin ng proyekto, at ipinakita ang mga benepisyo para sa komunidad. Hindi naging madali, ngunit sa dahan-dahang paraan, unti-unting naunawaan ng official ang kanilang layunin. Naging katuwang siya sa pagpapalaganap ng proyekto, at kalaunan, ang komunidad ay nagpasalamat sa tulong na ibinigay ni Elia at ng kanyang team. Sa mga sandaling ito, naisip ni Elia ang kanyang buhay bago ang kumpanya. Ang simpleng kabutihan, ang pagtulong sa pulubi, ang pagtulong sa batang natulungan niya sa kanal, ay nagdala sa kanya sa punto na kaya niyang magbigay ng malaking epekto sa mas marami. Ang bawat maliit na aksyon ay may malaking kahulugan, at sa bawat hakbang na ginagawa niya ngayon, ramdam niya ang bunga ng kabutihan na ipinakita niya noon. Habang papalapit ang pagtatapos ng proyekto sa barangay, nakatanggap si Leah ng liham mula kay Amy Santos. "Leah, nais kong ipakita sa iyo ang tunay na halaga ng iyong kabutihan at dedikasyon. Ang susunod na hakbang ay magpapakita kung gaano ka kahalaga sa kumpanya at sa komunidad. Ihanda mo ang sarili mo para sa isang sorpresa." Hindi maintindihan ni Elia kung ano ang ibig sabihin ni Amy Santos, ngunit naramdaman niya ang excitement sa puso. Alam niya na kahit gaano man kalaki ang hamon, ang kanyang kabutihan, dedikasyon, at puso ay magdadala sa kanya sa tamang landas. Sa gabi, habang nakaupo sa kanyang kwarto, iniisip niya ang lahat ng nangyari. Ang kanyang buhay ay nagbago ng husto, ngunit ang kanyang puso ay nanatiling mapagpakumbaba at mabait. Naalala niya ang bawat batang natulungan, bawat pamilya na nakinabang, at bawat simpleng kabutihan na ginawa niya noon. Sa kanyang puso, alam niya na ang tunay na sukatan ng tagumpay ay hindi lamang sa pera o posisyon, kundi sa dami ng buhay na naipabago at na-inspire. At sa bawat hakbang, ang kabutihan ay laging magbubunga ng positibong pagbabago, sa paraang hindi inaasahan. Ang huling bahagi ng kwento ay magsisimula sa bagong hamon na inilatag ni Amy Santos para kay Elia. Matapos ang matagumpay na community project, dumating ang oras para sa isang mas malaking pagkakataon,
isang pagkakataon na hindi lamang magpapatunay ng kanyang kakayahan, kundi ng tunay na epekto ng kanyang kabutihan. Isang araw, habang nakaupo sa kanyang opisina, tinawag si Leah ni M.E. Santos. "Leah, handa ka na ba sa susunod na hakbang?" tanong niya, may ngiti sa mukha. Tumango si Leah, bagaman may halong kaba at excitement. "Handa po ako, M.E. Santos," sagot niya ng may kumpiyansa. Ipinaliwanag ni M.E. Santos ang bagong proyekto, isang mas malaking programa na magbibigay ng scholarship, trabaho, at mentorship sa mga kabataan sa buong lungsod. Ngunit may twist, kailangan niyang pamahalaan ito at tiyakin na bawat detalye ay maayos, mula sa logistics hanggang sa pagpili ng beneficiaries. "Leah, ito ang pagkakataon mo na ipakita ang buong puso at dedikasyon mo," sabi ni M. Santos. "Ngunit may isa pa akong sasabihin sa iyo, isang tao mula sa iyong nakaraan ang makakatulong sa iyo sa proyekto." Lumabas si Leah sa opisina, iniisip kung sino ang tinutukoy. Hindi nagtagal, nakita niya ang isang pamilyar na mukha, ang pulubi na minsang tinulungan niya. Ngunit sa ngayon, ang pulubi ay nakaayos na, maayos ang damit at may kaunting business attire. "Leah, ako ang taong minsang tinulungan mo noon," sabi ng lalaki, may ngiti. "Ngayon, nais kong maging katuwang mo sa proyekto, upang makapagbigay din tayo ng pag-asa sa mas maraming tao." Hindi makapaniwala si Leah. Ang simpleng kabutihan na ginawa niya noon, pagbibigay ng ulam sa pulubi, ay nagbalik sa kanya sa pinakamasarap na paraan. Hindi lamang siya nabigyan ng pagkakataon na tulungan ang iba, kundi nakasama rin niya ang taong minsang tinulungan niya, na ngayon ay handang tumulong sa kanya. Magkasama nilang sinimulan ang proyekto. Nagplano sila ng mga workshops, mentorship programs, at scholarship programs para sa mga kabataan. Ang bawat hakbang ay ginawa ng may puso at dedikasyon. Nakita ni Leah ang malaking epekto ng kanyang kabutihan, ang bawat aksyon niya noon ay nagbigay ng inspirasyon sa iba, at ngayon, ang mga taong tinulungan niya ay bumabalik upang tumulong sa mas marami. Isang halimbawa ay ang batang si Marco mula sa nakaraang proyekto. Ngayon ay mas lumaki siya at handa na matuto. Si Marco ay isa sa mga kabataan na nakinabang sa bagong programa. Sa pagtuturo ni Leah, unti-unti siyang natututo ng mga skills na makakatulong sa kanyang kinabukasan. Nakita ni Leah ang pagbabago sa mata ng bata, ang pag-asa, determinasyon at tiwala sa sarili. Habang nagpapatuloy ang proyekto, dumating ang isang malaking pagkakataon. Ang buong komunidad ay inanyayahan sa isang awarding ceremony para sa mga natulungan ng proyekto. Dito, personal na pinasalamatan ng mga beneficiaries si Leah. "Salamat po, Leah. Dahil sa inyo, may pag-asa kami ngayon," sabi ng isang magulang, habang hawak ang kamay ng anak. Napuno ng emosyon si Leah. Hindi niya inakala na ang simpleng kabutihan na ginawa niya noon ay magbubunga ng ganitong tagumpay. Ang bawat pagtulong, bawat ngiti na naibigay, at bawat simpleng aksyon ay nagdala ng malaking pagbabago sa buhay ng maraming tao. Pagkatapos ng awarding ceremony, lumapit si Kim Santos kay Leah. "Leah, ang nakikita ko ay hindi lamang isang empleyado o volunteer. Ang nakikita ko ay isang tao na may puso, dedikasyon at tunay na kabutihan. Ang buhay mo ay inspirasyon sa marami, at ang bawat tao na nakapaligid sa iyo ay nakikinabang sa kabutihan mo." Ngumiti si Leah, puno ng kasiyahan at pasasalamat. Napagtanto niya na ang tagumpay at pagkakataon ay hindi lamang dahil sa kanyang trabaho o talento, kundi dahil sa kabutihan at malasakit na ipinakita niya sa iba, kahit noong siya ay simpleng dalaga pa lamang sa kanilang barangay. Hindi naglaon, inanyayahan siya ng kumpanya na maging lead coordinator ng buong City Outreach Program. Ito ang pinakamataas na posisyon na maaari niyang maabot sa kanilang proyekto. Ngunit sa kabila ng mataas na posisyon, nanatili siyang mapagpakumbaba at handang magtrabaho para sa kapakanan ng iba. Isang gabi, habang nagbabalik siya sa kanyang apartment, naalala niya ang bawat hakbang ng kanyang journey, from feeding the beggar, helping the child in the canal, to leading citywide programs. Napangiti siya, iniisip kung gaano karami ang nabago ng kanyang kabutihan. Sa huling sandali ng gabi, nagdala siya ng pagkain at laruan sa isang maliit na barangay, tulad ng ginagawa niya noon. Kahit mataas na ang kanyang posisyon at tagumpay, hindi niya nakalimutan ang pinagmulan niya at ang aral na ang kabutihan, kahit maliit, ay may kapangyarihang magbago ng buhay. Ang pulubi, na ngayon ay katuwang at kaibigan niya, ay nakatingin kay Leah. "Alam mo, Leah, noong una kitang nakita,
hindi ko alam na ikaw ay magiging inspirasyon ko at ng maraming tao. Ngayon, nakikita ko ang bunga ng kabutihan mo. Salamat sa lahat, sabi niya. Ngumiti si Leah. Ang kabutihan ay hindi lang sa sarili, kundi sa pagtulong sa iba. At ang pinakamagandang bahagi ay bumabalik sa iyo sa pinakamasarap na paraan. At sa gabing iyon, habang tumitingin siya sa liwanag ng buwan, naramdaman niya ang kapayapaan at kagalakan sa puso. Ang bawat simpleng aksyon ng kabutihan, bawat pagtulong sa nangangailangan, ay nagdala sa kanya sa puntong ito, sa tagumpay, inspirasyon, at walang hangganang pasasalamat. Sa wakas, naunawaan ni Eliya ang pinakamahalagang aral, ang kabutihan, kahit maliit, ay palaging may kapalit, ngunit ang pinakamagandang kapalit ay hindi pera o posisyon, kundi ang pagbibigay ng pag-asa at pagbabago sa buhay ng iba.